Magandang araw sa iyo, Kuya Dax. Matagal na akong tagapakinig ng channel mo at sa bawat kwentong naririnig ko, parang may natututunan akong bago. Pero ngayon gusto kong ibahagi ang sarili kong kwento. Hindi dahil gusto kong humingi ng simpatsya, kundi gusto kong iparating sa iba ang isang aral na natutunan ko sa isang karanasang hindi ko inasahan. Tawagin mo na lang akong Jeric, 22 anyos, taga Bulacan, at ito ang true confession ko. 3 taon na ang nakakalipas nung una kong makilala si Prof. Erica. Siya ang instructor ko sa isang major subject sa kursong kinuha ko sa kolehiyo. Sa unang tingin pa lang, kitang-kita na ang pagiging stricto niya. Mahigpit sa attendance, malupit sa recitation, at hindi basta-basta nagpapasa ng estudyante. Isa siya sa kinatatakutan sa department namin. Noong unang araw ng klase niya, lahat kami tahimik. Wala pang gustong magpakita ng tapang na sumagot sa recitation. Pumasok siya sa room na may daladalang libro at isang clipboard. Matikas ang tindig. At sa bawat hakbang niya, parang lalo kaming kinakabahan. Nang simula siya magsalita, halatang sanay siya sa paghawak ng atensyon ng mga estudyante. Malinaw ang boses niya. May otoridad at walang bahid ng pag-aalinlangan. Bago tayo magsimula, gusto kong malaman kung sino ang mga seryoso sa subject na ito. Ang hindi seryoso, maaaring lumabas na ng room na ito. Walang gumalaw. Lahat nagkatinginan. Ako, nanatili lang sa upuan. Nagtataka kung paano ko malalampasan ng semestreng kasama siya. Wala akong balak lumabas. Isa lang akong average na estudyante. Pero alam kong hindi ako susuko. Sa unang linggo, sinubukan kong umiwas sa kanyang atensyon. Hindi ako nagpapakita ng labis na interes. Hindi rin ako madalas sumagot. Palagi akong nasa likod ng classroom. Tahimik na nakikinig. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maiwasang mapansin siya. Ang paraan niya ng pagtuturo ng may kombinasyon ng tapang at tiyaga. Isang uri ng professor na alam mong hindi lang basta nagtuturo para sa sweldo, kundi may tunay na malasakit sa estudyante. Dahil hindi ako mahilig sumagot sa klase, hindi ko inakalang mapapansin niya ako. Naalala ko pa ng isang araw, katatapos lang ng klase namin noong umagang iyon. Pero bago ako makalabas ng classroom, nakita kong tinitingnan ako ni Professor Erica habang nakaupo sa kanyang mesa. Nang magsimula ng magsilabasa ng mga kaklase ko, tinawag niya ang pangalan ko. Jeric, pumunta ka sa faculty room mamaya pagkatapos ng klase. Ayos lang ba sa'yo? Nagulat ako. Napansin ko ring lumingon ng ilan sa mga kaklase ko. Tila nagtataka kung bakit ako pinapatawag. Wala naman akong ginawang masama. Tahimik lang ako sa klase. Hindi rin ako mahilig magpa-impress. Kaya ang buong maghapon, hindi ko mapigilang isipin kung anong dahilan kung bakit niya ako gustong kausapin. Pagkatapos ng klase ko sa hapon, dumaan muna ako sa kantin para bumili ng kape. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang paper cup. Hindi ko alam kung kinakabahan ba ako o nag-aalala lang. Hindi pa kasi ako natatawag sa faculty room ng kahit sinong professor namin, lalo na ng isang tulad ng Professor Erica. Pagdating ko sa faculty room, bumungad sa akin ang ilang professor na abala sa kanilang trabaho. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng keyboard na pumipindot ng mabilis. Hinanap ko si Professor Erica at nakita ko siyang nakaupo sa kanyang mesa. May hawak na isang papel, ang research paper ko. Huminga ako ng malalim bago lumapit sa kanya. Ma'am, nandito na po ako. Bakit niyo po ako pinatawag? Tanong ko,
pilit na ginagawang normal ang tono ng boses ko. Hindi kaagad siya sumagot. Tiningnan niya ako saglit, saka inilapag ang hawak niyang papel sa harapan niya. Tinapik niya ang isang silya na nasa tapat ng kanyang mesa. Maupo ka, Jeric. Umupo ako at sinubukang panatilihin ang maayos na postura. Ramdam ko ang panlalamig ng palad ko. Tila ba bawat segundo ay mas lalong nagpapabigat sa loob ko. Habang kinukumpas-kumpas niya ang papel sa lamesa, nagbigay siya ng isang maliit na ngiti. Nabasa ko ang research paper mo. Maganda ang pagkakasulat mo. Malinaw ang pagpapaliwanag ng mga konsepto at halatang pinag-isipan mo bawat detalye. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan na iyon ang dahilan kung bakit niya ako pinatawag. Ma'am, maraming salamat po. Tumango naman siya at umayos ng upo. Pero Jerry, napapansin ko na sa klase ko, tahimik ka lang. Hindi ka masyadong sumasagot. Hindi ka nagpapakita ng interes. Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong dahilan? Napalunok ako. Alam kong hindi pwedeng sabihin ng totoo na hindi talaga ako mahilig makipagsabayan sa mga matatalino. At mas pinipili kong manatili sa likod kesa makisali sa diskusyon. Ma'am, nahiya lang po ako. Hindi po kasi ako sanay magsalita sa harapan ng maraming tao. Tumawa siya ng bahagya. Hindi naman iyon tunog ng pangasar, kundi tila ba nagustuhan niya ang pagiging totoo ko. Well, sayang naman. Malaki ang potential mo, Jeric. Subukan mo lang magsalita sa klase. Baka magulat ka sa sarili mo. Sa loob ng faculty room na iyon, sa harapan ng isang taong hindi ko inaasahang makakapansin sa akin, parang bigla akong nakaramdam ng kakaibang paggalang at paghanga. Hindi ko pa noon alam kung ano talaga ang nararamdaman ko. Pero sa sandaling iyon, isa lang ang malinaw. Gusto kong marinig pa ang mga papuring nanggagaling sa kanya. Mula noon ay nag-iba ang tingin ko kay Professor Erica. Hindi lang isang professor na mahigpit at istrikto. Hindi lang siya isang guro na nagbibigay ng mabibigat na pagsubok sa mga estudyante niya. Isa siyang taong may kakayahang makita ang potensyal ng iba. Kahit pa ang taong iyon ay isa lang tahimik na estudyanteng tulad ko. Ang hindi ko alam, ang paghanga kong iyon ay magiging isang bagay na hindi ko inaasahan. At mas lalong hindi ko kayang kontrolin. Dahil nga sa sinabi niya, naging mas active ako sa klase niya. Madalas na akong sumasagot sa recitation at palagi kong inaayos ang bawat ipinapasa kong papel. Minsan, natatapos ako ng klase niya na siya mismo ang nag-aabot ng papel ko at sinasabing, "Good job, Jeric." Sa simpleng papuring iyon, parang may bumubulong sa akin na gusto kong lalo niya akong mapansin. Isang araw habang nasa library ako, bigla siyang lumapit at naupo sa harapan ko. Napatingala ako at nakita siyang nakangiti habang may hawak na librong tila matagal nang hindi nagagamit. "Nag-aaral ka?" tanong niya habang inilapag ang libro sa mesa. Opo, ma'am. Nagre-review lang para sa quiz niyo bukas." Sagot ko na may halong kaba. Ngumiti siya at tinapik ang mesa. "Kung ganun, mabuti. Kung may hindi ka maintindihan, sabihin mo lang sa akin." At sa puntong iyon, hindi ko alam kung bakit pero parang lumuwag ang loob ko sa kanya. Mas naging natural ang mga kilos ko. Mas naging madali ang pag-uusap namin. Hindi ko na nararamdaman ang dating kaba sa tuwing nasa harapan ko siya. Simula nga noon ay napansin kong palagi ko siyang nakikita sa mga lugar kung saan ako madalas pumupunta. Kapag nasa kantin ako, minsan ay doon din siya bumibili ng kape. Hindi ko alam kung sinasadya o nagkakataon lang. Pero dumating ang isang araw na ako na mismo ang nag-abot ng kape ko sa kanya. "Ma'am, gusto niyo po? Nakita ko kasi na mahilig kayo sa kape." Saglit siyang nag-alinlangan, pero sa huli, tinanggap niya ito. "Salamat, Jeric.
Hindi ko inaasahan to ah. Mula noon ay nagkaroon kami ng maliit na routine. Bago pumasok sa klase, minsan ay may dala akong extra cup na kape para sa kanya. Hindi naman niya tinatanggihan iyon at minsan ay siya na mismo ang nag-aabot ng bayad kapag ako na ang bumibili. Dahil dito, mas naging madalas ang pag-uusap namin. Hindi lang tungkol sa klase, kundi pati na rin sa ibang bagay. Natuklasan kong mahilig pala siya sa classical music, habang ako naman ay mas hilig ang alternative rock. Naging mas natural ang usapan namin. Minsan, nagiging masaya. Minsan naman ay nagiging seryoso. Minsan nagkataong sabay kaming lumabas ng building pagkatapos ng klase. Naglalakad ako sa may hallway nang marinig kong tinawag niya ako. "Jeric, pauwi ka na?" "Opo ma'am, kayo rin po ba?" Oo, pero may kailangan akong daanan. Sabay ka na, gusto mo?" Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun, pero hindi ako tumanggi. Sumabay ako sa kanya at naglakad kami palabas ng campus. Sa puntong iyon, pakiramdam ko hindi na lang kami basta guro at estudyante. Para kaming dalawang taong nagkakaintindihan sa tahimik na paraan. Mula noon ay hindi ko na lang siya basta hinahangaan bilang guro. Alam kong may iba na akong nararamdaman. Isang bagay na pilit kong nilalabanan, pero hindi ko na mapipigilan. At hindi ko alam kung siya rin ba. Pero minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin ng matagal. May mga sandali ring tila may gusto siyang sabihin pero hindi niya magawa. Ang hindi ko alam, ang pagiging malapit naming ito ay mauuwi sa isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang bagay na magpapabago sa akin habang buhay. Isang gabi, habang nasa bahay ako at nagbabasa ng notes para sa exam, bigla akong nakatanggap ng isang message sa phone ko. Si Professor Erica. "Jeric, may kailangan akong asikasuhin sa department. Pwede mo ba ako samahan?" Napaisip ako. Hindi pa ako kailanman niyaya ng isang guro sa ganitong sitwasyon. Pero dahil wala akong ibang plano noon, agad akong bumayag. Ang reply ko, "Sige po ma'am, anong oras po ba ako pupunta?" Ang reply niya, "Mga 7 PM, nasa faculty room ako." Pagdating ng taktang oras, maingat akong pumasok sa campus. Tahimik ang buong building dahil gabi na. Habang naglalakad ako sa hallway, ang tanging maririnig lang ay ang mahihinang yabag ng sapatos ko at ang marahang pag-ihip ng hangin sa mga bintana. Pinuksan ko ang pinto ng faculty room at tumambad sa akin si Professor Erica na nakaupo sa kanyang mesa. May hawak na ilang papel, nakatanggal na ang blazer niya at halatang pagod siya. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Tanong ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Tumango siya pero may lungkot sa kanya mga mata. Jeric, alam mo, minsan nakakapagod din ang maging guro. Ang daming expectations, ang daming bawal, ang daming hindi pwedeng maramdaman." Tahimik akong naupo sa harapan niya. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin. Ngayon ko lang siya nakita ng ganito. Hindi bilang isang professor, kundi bilang isang babaeng tila may dinadala. Hinilot niya ang sentido niya, halatang pagod sa buong araw na trabaho. "Alam mo bang minsan, gusto ko lang may makinig sa akin. Lagi akong nagbibigay ng aral sa iba, pero wala naman nagtatanong kung kumusta ako." Sa sandaling iyon, hindi ko na siya nakita bilang isang guro, kundi isang taong may hinanakit, may pagod, at may pangangailangan ng isang taong makakaunawa sa kanya. At sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay at mahina niyang hinigpitan ang hawak ko. Nagkatinginan kami. Wala nagsasalita. Pero ramdam namin pareho na may kung anong hindi na kayang itanggi. At sa gabing iyon, may nangyari sa amin.
Pagkatapos ng gabi ngayon, hindi na naging pareho ang lahat. Sa klase, nagkukunwaring walang nagbago. Pero sa tuwing walang nakatingin, may palihim na tinginan kami. May mga ngiting hindi maipaliwanag. Sa tuwing dadaan siya malapit sa akin, nararamdaman kong may kakaiba sa pagitan namin. Madalas kami magtagpo sa mga lugar na hindi matao. Sa lugar na malayo sa campus. Sa isang parking madalas namin puntahan pagkatapos ng klase. Hindi namin pinag-uusapan kung ano talaga kami. Pero alam namin pareho ang sagot. Nagkaroon kami ng mga sandali kung saan napapalapit kami ng hindi sinasadya. Isang gabi, matapos ang isang event sa school, nagpaiwan ako para tulungan siya mag-ayos. Habang nagliligpit ng mga gamit, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Saglit lang, pero sapat na para malaman kong hindi ako nag-iisa sa nararamdaman ko. Sa tuwing magkakasama kami sa labas, nagiging mas mahirap itago ang relasyon namin. May mga araw na gusto kong hawakan ang kamay niya sa publiko. Gusto kong ipakita sa mundo na mahal ko siya. Pero hindi ko magawa. Kailangan naming mag-ingat. Pero sa kabila ng lahat, may bahagi sa akin na natatakot. Alam kong hindi ito pang matagalan. Hindi kami pwedeng maging ganito habang buhay. Alam namin pareho na darating ang araw na matatapos din ang lahat. Dumating ang araw na kinatatakutan ko. Sa pagtatapos ko sa kolehiyo, dapat sana ito ang araw na kasiyahan, ng tagumpay. Pero sa loob-loob ko, ito rin ang araw ng pagbitaw. Alam kong pagkatapos ng graduation, wala na akong dahilan para manatili sa mundo ni Professor Erica. Wala nang dahilan para magpakita, makipag-usap, at lalo na, wala nang dahilan para ipaglaban ang isang bagay na alam naming wala namang patutunguhan. Isang gabi bago ang graduation, nag-message siya sa akin. Jeric, pwede ba kitang makita? Nag-aalangan ako nung una, pero alam kong hindi ko kayang tanggihan siya. Nagkita kami sa isang tahimik na coffee shop sa labas ng campus. Isang lugar na madalas namin puntahan kapag gusto naming umiwas sa ibang tao. Pagpasok ko, nakita ko siyang nakaupo sa isang sulok. Tahimik na nakatitig sa kanyang kape. Lumapit ako sa kanya at naupo sa harapan niya. Ilang segundo kaming hindi nagsalita. Pareho naming alam kung anong araw na bukas. Pero pareho naming hindi gustong pag-usapan ito. Pero siya ang unang bumasag ng katahimikan. Jeric, I'm so proud of you. Napangiti naman ako sa pagbati niya. Ma'am, maraming salamat po. Sa totoo lang, kayong isa sa mga dahilan kung bakit ko kinayang tapusin ito. Huminga siya ng malalim, saka inilagay ang tasa sa lamesa. Alam naman nating darating ang araw na ito, diba? At ngayon, nandito na nga tayo. Tumango ako. Hindi alam kung ano ang dapat kong sabihin. Alam kong totoo ang sinasabi niya. Noon pa man, tanggap na namin na hindi kami pwedeng manatili sa ganitong sitwasyon magpakailanman. Ano na tayo pagkatapos nito? Tanong ko. Pilit pinapanatili ang boses kong kalmado. Saglit siyang hindi sumagot. Napayuko siya. Naglaro sa hawakan ng tasa. Tila iniisip ang tamang mga salita. Hindi ko alam, Jeric. Pero alam nating hindi ito magtatagal, hindi ba? Alam nating sa mata ng iba, mali ang relasyon natin. Naramdaman ko may kung anong bumigat sa loob ko. Alam ko namang ito ang totoo. Pero ito palang pakiramdam kapag naririnig mo na mula sa taong mahal mo. Hindi ako makapagsalita. Gusto kong sabihin na hindi ko siya kayang bitawan, na hindi ako handa. Pero alam kong kung may oras na kailangan maging matatag, ito yon. Alam mo, kahit na alam kong mali, masaya ako na nakilala kita. Mahina niyang sabi,
Hindi pa rin ako tinitingnan. Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi alintana kung may makakita sa amin. Sa puntong iyon, wala na akong pakialam kung may makapansin. Gusto kong maramdaman ang init ng kamay niya sa huling pagkakataon. Mahal kita, Erica. Napapikit siya. Parang pinipigilan ang sarili niyang umiyak. Ilang segundo siyang natahimik bago nagsalita ulit. Mahal din kita, Jeric. Pero minsan, hindi sapat ang pagmamahal para ipaglaban ang isang bagay. Ang isang bagay na bawal. Sa puntong iyon, alam ko nang wala na ako magagawa. Hindi ito pelikula na may happy ending. Hindi ito kwentong pwedeng tapusin sa at sila'y nabuhay ng maligaya. Ito ay isang kwentong kailangang tapusin sa tamang paraan. Tumayo ako. Marahan kong inalis ang kamay ko mula sa kanya. Sige, ma'am. Hanggang dito na lang talaga tayo. Tumango siya nang hindi tumitingin sa akin. Oo. Hanggang dito na lang talaga tayo. At sa gabing iyon, tuluyan na kaming nagpaalam. Kinabukasan, sa araw ng graduation, hinanap ko siya sa crowd. Nakita ko siyang nakatayo sa gilid, kasama ang ibang guro. Maganda pa rin siya tulad ng dati. Pero sa mga mata niya, alam kong pareho naming iniisip ang parehong bagay. Nang tawagin ang pangalan ko sa entablado, nilakad ko ito ng may mabigat na pakiramdam. Kinuha ko ang diploma ko, ngumiti sa audience, at tiningnan ang direksyon niya. At doon, nakita ko siyang nakangiti. Hindi bilang isang babaeng mahal ko, kundi bilang isang guro na proud sa estudyante niyang natutong hindi lang sa academics, kundi sa buhay mismo. At doon nga ay natapos na ang kwento namin. Pagkatapos ng graduation ceremony namin, naglakad ako palabas ng venue. Dala ang diploma ko at ang bigat sa dibdib na hindi ko alam kung kailan mawawala. Habang naglalakad ako sa kahabaan ng parking lot, unti-unting naglaro sa isip ko ang lahat ng nangyari. Ang bawat sandali namin magkasama ni Professor Erica, ang mga lihim na tinginan, ang mga simpleng hapunan, at ang mga pag-uusap na puno ng pangarap. Lahat ng iyon, ngayon ay alaala na lang. Habang patuloy ako naglalakad, huminto ako sa isang bench sa tabi ng campus. Umupo ako doon. Nilapag ang diploma ko sa tabi at huminga ng malalim. Sinubukan kong iproseso ang lahat ng nararamdaman ko. Lungkot, panghihinayang, at isang uri ng pagmamahal na hindi ko na maipapakita sa kanya kailanman. Maya-maya inilabas ko ang cellphone ko at tinignan ko kung may mensahe siya. Wala. Hindi ko rin alam kung ano ang ina-expect ko. Alam kong tapos na. Alam kong wala nang kailangang sabihin pa. Pero sa kabila ng lahat, hinayaan ko ang sarili kong tumitig sa pangalan niya sa contact list ko. Hinayaan kong maramdaman ang bigat ng pagkawala niya sa buhay ko. Sa ilang minutong pag-upo ko ron, isang realization ang tumama sa akin. Hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang ipaglaban. Hindi dahil mahal mo ang isang tao, hindi ibig sabihin ay kayo na talaga para sa isa't isa. Minsan, darating ang isang tao sa buhay mo para turuan ka magmahal, hindi para manatili roon habang buhay. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang tungkol sa pagsasama, kundi sa kakayahang magparaya kahit masakit ito. Hindi ito tungkol sa pag-angkin sa isang tao, kundi sa kakayahang hayaan siyang maging masaya kahit hindi ikaw ang dahilan ng kaligayahan niya. Ang pagmamahal na ipinilit, kahit gaano katindi, ay hindi kailanman magiging totoo kung hindi ito nasa tamang panahon. Tumayo ako mula sa bench, dinampot ang diploma ko at huminga ng malalim. Sa huling pagkakataon, tumingin ako sa gusali kung saan ko siya unang nakilala. Ngumiti ako.
Isang ngiting may halong sakit pero may kasamang pasasalamat. Sa isip ko sinabi ko sa kanya, "Salamat Erica. Salamat sa lahat." At doon sa ilalim ng papalubog na araw, tuluyan kong tinanggap na minsan sa buhay ko, may isang babaeng dumating at nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pagmamahal. At masakit man, ang tanging tamang gawin ay magpaalam. Hanggang dito na lang ang sulat ko, Kuya Dax. More power sa channel nyo. Ako si Jeric. At ito, ang true confession ko.